Habang hinihintay ng marami na opisyal ng magsimulang tag-init, tila saglit na biyaya ang biglang pag-ulan kanina sa Metro Manila at ilang katabing lugar. Sabi ng Pag-asa, umiiral na raw ang mild El Nino. Ito ang pag-init ng tubig sa ibabaw ng Pacific Ocean malapit sa Pilipinas na may malaking epekto sa ating panahon, gaya ng matinding tagtuyot na madalas na dulot nito o kay malalakas at mas malalang bagyo. The country could still experience normal number of tropical cyclones this year. However, El Nino may cause the behavior of tropical cyclones to become erratic, affecting its track and intensity. Sa El Nino ngayon, mas matinding tag-init daw ang inaasahan. Ramdam na nga ang epekto ng matinding init sa Cebu City. Sunod-sunod ang water interruption doon dahil nasa critical level na ang Buhisan Dam. In our own kanang production, we define it as critical level, pero we would like to assure our consumers nga dili gud maapektuhan ang ilang supply even if mudugay ang atong dry season. Maging sa Lawag City, nanunuyo na ang mga bukid at nabubulok ang mga pananim dahil kulang ang supply ng tubig. Sa Angat Dam, na pinagmumulan ng water supply ng Metro Manila, dumalang ang mga ulan nitong Pebrero. Pero kahit may El Nino, hindi raw inaasahang bubulusok sa 180-meter critical level ang tubig doon. So ngayon, inaasahan natin sa isang buwan magbabawas ng 0.9 meters. So nakikita natin sa graph ko ni na Anthony, pagdating ng May, uulan na. Yung kulay green na yan, normal rainfall na yan. So wala tayong bahala sa tubig na isa. Kaya hindi raw kukulangin sa tubig ang Metro Manila. Hanggang June ka, may sapat tayong supply, pero kung nag-extend dyan, kung galing natin pagtipid, para naman kung magtuloy-tuloy ito, hindi ganun katindi ang magiging negatibong epekto niya sa atin. Umaasa ang Pag-asa na sa Mayo, balik normal na ang buhos ng ulan. Gayunman, handa rin daw ang mga otoridad na magsagawa ng cloud seeding at kontrolin ng patubig sa mga taniman. Pero may ilang ayaw magpakampante. Nagsibilihan na ng mga water pump para sa kanilang bahay o mga pananim. Mabenta nga yan ngayon sa ilang tindahan sa Maynila at Caloocan kahit magastos sa krudo. Pagka mainit na mainit, walang tubig, hindi siya madidiligan, hindi rin siya pwedeng abonuhan. So ang nangyayari, wala pa siya sa panahon bumubunga. Ang bunga niya maliliit, ganito. Wala na pong tubig sa probinsya. So nagpa-drilling kami ng sarili naming deep well para yung buong bahay po magkaroon ng tubig. Iba naman ang mabenta sa Daraga Albay. Mga pamaypay na gawa sa anahaw. Pero ang sigurado, sa tag-init, nakaamba ang aandap-andap na power supply. May interruptible load program ang Energy Department, panghikayat sa mga kumpanya at industriya na pagganahin ng kanilang generators para mag-supply ng kuryente sa Luzon grid kapalit ng insentibo. Pero bukod sa kanila, pati mayayaman at may kaya, ineengganyo na rin gumamit ng generator. Pwede naman on their own, gawin nila yon parang tulong na rin. Ang tinitingnan natin dito yung malakihan na mga generators. Yun nga lang, wala silang matatanggap na insentibo at kumpara sa kuryenteng nakukuha sa Meralco, mas mahal ng piso kada kilowatt hour ang kuryenteng nalilikha sa generator dahil na rin sa presyo ng diesel. Ako si Julio Segovia, ang inyong saksi.